الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mga kapatid, sa ating kakayanin ngayong araw, tatapusin natin ang kwento tungkol kay Propeta Isa, si Masih, si Jesucristo na anak ni Birhen Maria. Una, pangalawa, ito yung pangatlong yugto na kanyang kwento na insyaallah sana makayanin natin na matapos ngayong araw na ito. Para sa susunod na mga talakayan natin ay ang pinaka-huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tanggapin ito ng Allah sa atin. At kayo rin na mga patuloy na sumubaybay sa kwento ng mga piling propeta na 25 propeta na ating naikwento dito sa Islamic Center ng Second Industrial. Tanggapin ito ng Allah sa atin. Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Katotohanan si Allah kailanman ang mga mabubuting gawain na inyong naisagawa ay hindi ito sasayangin o hindi ito mababaliwala. Na isulat na ang lahat ng ating mga mabubuting gawain. Huwag na itong hayaan mawala o parang bula na mawala dahil sa pamamagitan ng pagsisisi sa mga mabubuting gawain o panumpa sa mga mabubuting gawain. Datapwat maging dalisay na hilingin sa Allah na ya Allah, anumang sakripisyo, anumang hirap, anumang iginuman ko noon sa mga mabuting gawain ko. Sakripisyo, pagtulong sa kapwa, pakikinig, pag-aaral, hindi pagtulong minsan, pag-memorize, pakikinig sa mga lecture. Ya Allah, ako ay tunay na naniniwala na sa araw ng paghukom ay iyong ipapakita ang mga gawain ng bawat isa na kanilang nagawang kabutihan dito sa mundo ito. Natapos na natin nung si Isa alayhi salatu wasalam ay siya ay naipanganak. At ganoon din, nagtaka ang mga madlang tao paano ang isang sanggol ay magsasalita doon sa duyan. At natuklasan natin, narinig natin, at naipatunay natin sa Quran at ganoon din sa kwento tungkol sa kanya na siya mismo ay nagsalita na nandoon pa lang sa duyan. Ipinagtanggol niya ang kanyang ina, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, at siya ay isang alipin bilang propeta, pinagkalooban ng kasulatan, at siya ay protektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala maging hanggang saan siya mapadpad. Kahit saan mapadpad si Isa sa araw na siya ay ipinanganak, sa araw na siya ay naging ganap ng propeta, at sa araw na siya ay mapapaslang o papaslangin ng mga Hudyo, ngunit siya pa rin ay nananatili na poprotektahan ayon sa gabay ng ating tagapagita. May katanungan bago tayo simulan ang pangatlong ng huli ng kwento ni Propeta Masih. Bakit siyang gustong paslangin? At sino ang gustong pumatay sa kanya? Yung iba sabi nila ang mga Hudyo. Ang iba, ang sabi nila ay ang mga Romano. Saan doon sa dalawa? Mga Hudyo.
Walang pagdududa na ang gustong pumaslang sa kanya ay ang mga Hudyo. Bakit nila gustong paslangin? Bakit nila gustong patayin? Pinarutangan nilang impostor. Wala ang propeta daw. Pinaratangan siyang impostor. Pag ikaw ay isang impostor, papaslangin ka. Yun ang batas sa kanila. Yun ang batas na umiiral sa kanila. Pangalawa, bro, ano sinabi mo? Wala ang propeta. O yun, sim-sim sa usap. Hindi pa tayo kunin yung kapangyarihan. Wala ang propeta, impostor, mapagpanggap. Tama? Ano pa? Nainggit sila. Dahil sila ay nainggit kay Isa. Natatakot. Baka Ayan. kukunin yung kapangyarihan nila. Ano bro? Yun. Isa rin yan. Ang daming mga haka, tinipon-tipon, sila ay banta sa kawalan ng kanilang kapangyarihan. Political. Dahil sa politika, dahil nainggit sila, dahil siya daw ay propeta at hindi siya dapat maging propeta, maski siya ay galing sa angkan ng Israelita, hindi natin matatanggap dahil siya ay anak ng isang babaeng hindi maganda ang puri. Tingnan niyo ng mga Israelita kung paano sila magbigay ng maling paninirang puri sa kung sinong babae na itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puri sa Quran. Si Maria. So naghalo-halo yan, kaya sila ay gusto nilang paslagin. Nung nakita na nila si Isa na may pagkakataon na nilang mapaslang, at sabi nila ito na yung pagkakataon na dapat na siyang mapaslang, pero si Isa alayhi salatu wasalam nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya siya ay nakita mismo ng mga Hudyo na itinaas siya ng Allah sa langit. Tingnan niyo ang kasinungalingan ng mga Hudyo. Dahil ito ay kakahiyan sa kanila, na kahihiyan sa kanila, na gusto nilang patunayin na napaslang at naipako sa krus. Kaya tumingin sila ang kahawig niya sa mga tao unang doon, at ganun din na hindi pababayaan ng Allah na siya ay mapaslang sa kamay ng mga Hudyo, itinaas sa langit, kumuha sila, syubbiha lahum, pinatay, pinaslang, at yun ang kanilang pinagbubunyagi na sinasabi nilang wadhalika qatalna Isa ibn Maryam. Pinatay namin si Masiha na anak ni Maria. Ngunit sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi nila napaslang, hindi na ipako sa krus. Sino na ipako sa krus? Judas Iscariote. Ha? Yung isang Judas. Si Judas Iscariot. Iscariot. Pinakabata. Pangalan pa lang niya si Judas. Ha? Bakit pag ang mga, ako dati pinagsabihan na ako ng teacher ko, Judas ka. Dalawa po kasi. Sorry ha mga viewers. Sabi ko, bakit ako Judas? Muslim ako. Diba? So, anong pagitain kay Judas? Dalawa po kasi yung Judas na yun. Dalawang Judas Iscariote na mabuting tao. Oh. At Judas Hawariyun. na si Judas Barabas. Hawariyun yung isa. Yung Al-Hawariyun. Okay, very good. Nandito na tayo ngayon sa Hawariyun. Sino yung mga Hawariyun? O anong pagkakilala nyo sa kanila? Sino sila? Siya yung mga disipulo. Disipulo, di ba? So pag ikaw ay disipulo ng isang propeta, ano ka? Mabuti. Mabuti. Mabuting tao. Mga Pilipino. Kasama ka eh. Alam niyo ba, ang nagsasama-sama ay ang mga magkakaparehas. Maski magkakaibigan. Tignan mo magkakaibigan. Yung matino ay makipagkaibigan sa kriminal.
Si kriminal ayaw sa matino. Gusto niya simsim-sawa-sawa kriminal. Kasi yan, hindi na, o ano yan, killjoy yan. Good vibes. Almaro aladini khalil. Tinitignan ng tao kung saan siya masaya, kung sino kinakasama niya, at yun ang nagiging kung sino siya. Ngayon, si Isa ibn Maryam, nakuha natin nung siya ay, maski nung siya ay bata pa, na nagdidinata na siya, na kinukwento dito, subhanallah, naiiba na ang pagitan sa kanya. Bata, nakikipaglaro sa mga bata, pero minsan siya ay tumatabi sa isang gilid na nagmuni-muni. Saan naman? Pananay. Kay Maria. Di ba? Si Maria, na kung saan siya minsan inumilisan, umalis sa lugar, na kung saan umuwi at lumulpati sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil bibig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng kanyang ina na si Hana. Hana. O, di ba? Tapos si Hana, gusto niya maging anak niya lalaki, naging babae, pero ito pala ay may Hikmah. kaiba-ibang kaganapan na mangyayari dahil sa pagiging isang propeta na kasama sa mga ulul azm. So minsan si Isa na si Maria, anak ni Maria, o si Jesucristo, kapatid para doon sa mga dudon, ay minsan kung siya tumatabi o lumalapit sa may edad na nakikipag-usap. Nakakita kayo minsan o kayo mismo hindi yung experience nung kayo ay bata. Sino ang hindi dumaan sa inyo ng pagkabata dito? Abdullah, kumusta ka? Busy na tayo ngayon, ha? Okay, alhamdulillah. So lahat po tayo dumaan sa pagkabata. Bro, may na-experience kayo na minsan kayo gusto niyo dun sa mga matatanda? Ha? What? Ayaw mo sa matanda? Ayaw mo maglulang? Ha? Ulam. Ako ay sa totoo lang. Kaya ko yung tinatanong sa inyo kasi ako mismo sa sarili ko, minsan gusto ko dun sa mga matatanda. Yung nagbababa pa sila. Get the nuts. So yun. Masarap yung kwento ng mga matatanda. Masarap pakinggan. Yung advance na nagiging advance yung utak sa maraming ng pagkatuwagay na lang. Yun. Anyway, si Isa, ganun siya. Hanggang dumating ang pagkakataon na nung siya ay nasa edad ng 30 taon, na dito siya pinagkalooban na maging ganap ng propeta. Ulitin mo sa hindi yata 30 taon, di ba? Kasi sinabi niya nung siya pa ay sanggol, qala inni abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya. Bata pa siya, sinabi na niya na siya ay alipin. At ako ay pinagkalooban ng kitab, ng kasulatan na ito ang Injil. At ako ay magiging ganap na propeta. O protektahan ako ng Allah kahit saan man ako maroon. At ako ay magiging biyaya sa sangkatauhan. Isang sanggol na bata na nasaduyan sa sabihin niya ito, oo. So, pangitain na bago pa siya maging 30 taon gulang, na nagbinata na siya dahil dito na darating ang pagsubok sa kanya, na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan. Ulitin ko kasi ang mga propeta may mga iba't ibang kapangyarihan ng pinagkaloob ng Allah sa kanila. Nang sa gayon ay bilang pangitain na maniwala ang mga tao. Pero sa kasawiang palad, ang ibang mga tao, dapat silang maniwala, baliktad. Ginagawa nilang Diyos o sagrado dahil sa nagagawa niyang mga ipinagkaloob ng Allah ng kapangyarihan, na ang mga kapangyarihan ito ay limitan lang. So si Isa, alayhi salatu wasalam, wa ubrihul akmaha. Siya ay nakakapaggamot ng may mga keto. May mga sakit sa katawan. Gumagaling. Naihihipuan lang niya, gumagaling. Wa uhiyal mauta bi'idillah.
Pati rin ang mga namatay na ay kaya niyang buhayin. Buhayin. Isipin mo yun, bro. Hindi hindi buhangin. Buhayin. Lahat tayo galing sa? Saan tayo galing? Adam. Pwede mo sabihin galing tayo sa buhangin? Pwede. Buhangin, alikabok, lupa, sino-sino sa ano ipag-iba? Di ba, bro? Lahat galing yun sa ano? Saan? Made of clay. Lahat yun sa lupa yun. Buhangin. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. At ganoon din si Isa, nalalaman niya kung anong kinakain ng mga ibang tao, maski sila ay nandun pa lang sa mga anumang itinatawag nila. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ. At siya rin ay nagpapatunay na bilang propeta sa kanila, ang mga angkan kasi ni Israel ay may ginagawa sila na yung ginawa ng Allah na halal ay ginagawa nilang haram. Kaya bawal sa isang Muslim na maging katulad ng mga Hudyo na maski halal, sasabihin mo, bro, haram yun, haram. Isla daw. Haram ka na agad. Nasa kang dalil mo. Tapos yung halal na pwede, yun ang sasabihin mo haram. Mga pangitan niya ng mga Hudyo na yan ay nagbana ang ibang pamayanan ng mga kamusliman nila. Na mayroon din silang ganyang mga katangian. Kaya tayo, kung bakit tayo nag-aaral, para tunay na malaman natin ang tunay na katuruan ng Islam, ano ang halal, ano ang haram, ano ang dapat, ano ang hindi dapat, ano ang tunay na akida, na paniniwala, na paninindigan ng lahat ng mga Muslim. Ulitin ko, bro, kayo may akida, may tauhid na pinag-aaralan ninyo. Huwag na huwag kayong malinlang ng ibang mga tao, lalong-lalo na ngayon dito sa cellphone na ito ng panghahawakan ng bawat isa sa atin. Kanina, nag-pray kami doon ng Juma, papunta rito sa masjid. Ang khutbah ng imam ay tungkol sa AI. Ha? Artificial intelligence. Yung artificial intelligence ngayon, kung saan siya ngayon ay nakikita na ang kasinungalingan ay nagiging totoo sa madlang tao. Ang peke ay nagiging puro. Ang puro at ang totoo ng mga totohanan ang siyang nagiging mali. Wallahi, napakalaking pagsubok ito. At sapat na, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yan ang sinong tao na anong marinig niya at sinasabi agad, kafa bil mar'i an yakuna kadiban bima kullu ma yasma. Sapat na natawagin ng isang tao na siya ay isang sinungaling ng lahat ng kanyang naririnig ay sinasabi at ikinukwento at isinishare agad. Hindi ko alam, bro. Bakit ikaw gano'n? Bakit? Alhamdulillah, inshallah. Kasi sinasabi ko kasi hindi ako gano'n. Hindi ako yung tao na ano yung makita ko agad dito sa Facebook, isinishare ko agad. Bakit may mga tao na attitude nila? Share agad. Lalo-lalo na kung ito ay viral, o ito ay pag-iinsulto, o ito ay panlilibak o paninirapuri sa tao. Anong tuyo mo doon, bro? Meron kang bibigyan ka ng certificate? Reward o pera? Hindi bagay, lalong-lalo na sa isang lalaki na mag-share. Sinabi pa ng imam, lalong-lalo na yung ginagawa niyang boses ang isang tao na kaparehas ng isang tao na siya ang nandun na hindi siya gano'n. Subhanallah, ngayon ko napagtanto na dito sa cellphone, ang isang bata, nagiging kamukha niya si Rodrigo Roa Duterte, kasi boses niya, kahit sino sa inyo, kayo mga mukha natin lahat, pwede maging ganun, pati boses niyo, kayang-kayang gawin. Dahil sa AI. Ginagawa ang boses niya na ganun, at para siyang iniinsulto,
at yung pag-deliver niya o pagsasabi niya ng katotohanan, ginagawa nila na ginagawang mali. Allahu Akbar. Ito yung khutbah ng imam. Sabi ko, ganun pala yun. Waliya'udhu billah. Wallahi, napakalaking kasalanan ito. Kaya dapat iwasan ito, mga kapatid, dahil ang pag-usbong ng teknolohiya, hindi natin ito maiwasan. Darating ang panahon, ang mga bagay na hindi kakayanin na isipin ngayon, mangyayari at ang mangyayari sa tatlong panahon ng oras. Dhikru khabarul Ma'idah. Ano ang kwento sa Ma'idah? Kapag nagpagkain. Pagbaba ng mesa. Lamesang puno. Mesa di kayo. Ha? Lamesang puno ng pagkain. Ang banal na hapunan. Ang banal na hapunan. Last supper. Last Supper. Bakit kaya nangyari? Mashallah. Relate na relate kayo. Bakit kaya? Kasi pinagdaanan niyo yun. Sinasagawa. Pero, di ba? Last Supper. Ha? Ay, ginagawa pa yun sa drama sa school? Meron, sa simbahan. Simbahan din. Sa Ako sa totoo lang, Yung Holy Weeks pa. alam mo yung keep remind ni Adam, nung ako ay nasa grade 4, kasama ako sa 3 hari na nagsidalaw. Program na namin sa school. 3 Ang tayo may pakalikulang panahon. Ma'am, sino ba pangalan ito? Si Ma'am Barrioto? Ma'am, bakit na ako sinali doon? Muslim ako. May 3 hari na nagsidalaw. Nagdala ng regalo. La ilaha illallah. Ito kasi nangyayari yun. Ang mga anak natin na mga kamusliman, sasabihin ko to kasama ako, biktima. Lahat tayo. Gustong-gusto natin, waliya'udhu billah. Sana hindi ako yun. Sana hindi tayo. Na ang gusto natin sa anak natin ay matuklasan, malaman, ano ang dapat sa mundo na maging katulad siya ng mga ganito. Hanggat doktrina na ipinapasok sa ating mga anak na nawawalan na sila ng respeto sa magulang, kaalaman sa Islam, nagiging ugali na nila ang mga ugali ng mga Kristiyano at Hudyo na kung ano ang mga idinudoktrina sa kanila. Ngayon sisisihin mo ang anak mo na bakit ka na ganyan, unahin mo ang sarili mo dahil ipinasok mo siya sa paaralan ng ito. After all, ya Allah, mayroong araw ng paghukom. Ang anak ko gusto ko siyang ipasok sa ganito, pero ayaw niya, importante ya Allah, ikaw ang maghuhusga. Sinabi ko, gusto ko na ito ang gusto mo, pero mayroon dyan sariling mundo, maghuhusga ang bawat isa. Pero wallahi sa totoo lang mga kapatid, kung kaya natin ang ating mga anak na kung anong gusto natin na mabuti sa kanila ng paaralan na Islamic school, university, doon dapat sila dahil paglaki nila, maski hindi man sila na-success dito sa mundo dahil ang alam lang natin na success sa mundo ay pera at kapangyarihan at katanyagan, pero ang tunay na tagumpay ay ang tagumpay na kung sino tatanggapin ng Allah sa Paraiso at kung sino ang may tunay na pinakamuting pag-ugali. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Tignan nyo. Sabi ng mga hawariyo o mga disipulo niya, O Isa, na anak ni Maria, kakayanin ba ng iyong Panginoon na siya ay magpadala ng pagkain mula sa kalangitan? Tinawag nila ang isang propeta. Sabi niya ni Isa, tatakutan ninyo ang Allah kung kayo at tunay na mga mananampalataya. Qalu nuridu an na'kula minha wa natma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin. Sabi nila, kasi gusto namin kumain yan at maging panatag ang aming puso, sa aming puso. At alam namin na ito ay totoo na mangyayari. Wa nakuna 'alayha min ash-shahidin, at magiging saksi mula rito sa kung totoong ito ay mangyayari. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ang mga propeta, pag umahamon ang mga tao nila, humihiling sila agad-agad sa Allah. At ipinaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hiling ng kanilang mga propeta para lang maniwala ang mga tao nito. Humiling si Isa na, Ya Allah, pagkaroonan kami o ibaba sa amin ang hiling ng mga ito na pagkain mula sa kalangitan, na ito ay magiging li'idan. Anong ibig sabihin ng li'idan? Ito yung araw na kung saan sila ay nagdiriwang. Eid. Hanggang sa huli. At ito ay maging aya mula sa iyo. At ikaw ang tunay na nagbibigay. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أؤذبه عذابا لا أؤذبه أحدا من العالمين. Sabihin sa kanila, Ya Isa, o katotohanan, sabi ng Allah, ito ay aking ipapadala sa inyo, at ang sinumang tumalikod at hindi maniwala rito, ay siya ay paparusahan ko ng parusang matindi at masigli na hindi pa naganap sa mga nauna. Sa kwento sa Maida, sa pagkaalam, anong nangyari? Naniwala ba sila? Kumain ba sila? Yes. Mga kapatid, kung kwento ng Biblia na kumain, kwento ng Quran, may kumain at meron hindi, na hindi naniwala. Tignan niyo. Mayroon pa rin sa kanila na nandoon sa kanilang puso at isipan ng pagdududa. At hinanong pa nila si Isa. Sabi nila, una kang kumain. Bago kami. Hindi ba ito hiling nyo na pagkain nila sa kalangitan? Ngayon sasabihin nyo pa na, ano bang reklamo niya? Ano bang, kung siya mong kuhan? Pagduwa-duwa. Hindi kayo makontento o tao. Kasi ang tao, talagang hindi makontento yan. Gusto pa niya ng ibaba. Inni munazzilu alaykum faman yakfur. La hawla wala quwwata illa billah. Nangyari, mga kapatid, na nagtuklasan mismo ni Isa ang Masih mismo sa kanila na mayroon pa rin mga nagpapanggap. Mayroon pa rin mga duplikara na hindi totoo. Maaari ito ay spy ng mga hudo. Maaari kasama si Judas. Ang Judas, kasama yan sa mga pangalan ng mga Israeli, kasama na si Judah. At dyan hinango ang Judaism o Jewish na dyan ang galing, ang mga Jew. Anong gagawin namin, Ya Isa? Naniwala na kami na galing sa langit, pero mauna kang kumain bago kami. La ilaha illallah. Isa alayhi salatu wassalam yubashiruhum bi rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamon ito sa mga Kristiyano at mga Hudyo at hindi mga Muslim na hindi naniniwala kay Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam ay sinabi mismo ni Isa al-Masih na may darating pang propeta pagkatapos niya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah As-Saff, A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Isipin mo, kung ang propeta ay nagsasabi at nagbabalita sa iyo patungkol sa sinabi ng Allah,
Kayo mismo na mga tao na nandoon, na mga disipulo o sino mga naniniwala na pinagdadawaan niya kasi nagtuturo siya ng tauhid. Si Isa na maniwala at sumamba sa tunay na nag-isang Diyos. Ya bani wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Alalahanin niya Muhammad noong si Isa na anak ni Maria na sinabi niya sa mga angkan ni Israel o mga angkan ni Israel, sambahin niyo ang Panginoon kong Allah at ang inyong Panginoon na siya ang Allah na dapat sambahin. Ang sino mang tumalikod, hindi tumanggap sa pagkaisa ng Diyos ng aking Diyos na siya ang Diyos na dapat yung sambahin, kailanman ay wala siyang magiging katulong sa araw ng paghukom at kasama siya sa tunay na masintiang parusa at sa kanya ay pagkakait sa kanya ang paraiso at siya ay tuon sa nagliliyab na apoy. Sino ang nasabi? Ang tinuturing yung Diyos nyo na si Isa, si Iso Kristo. Binabalaan kayo ngayon mga Kristiyano. Pag kayo ay hanggang ngayon at hindi pa rin nyo tanggapin ang katotohanan, bahala kayo sa buhay mo. Siya mismo nagsabi na Diyos ko, bro, pasalamat ka, 3 days kami yun sa Islam. So, kinig ka, ito yung mga kwento ng mga dapat malaman ng mga kabaguhan o hindi pa mga Muslim na nananatili na hindi ko alam kung nasaan sila sa gusto nila ng dilim. Sino ang gusto sa inyo ng dilim, madilim? Bro, itaas ang kamay. Ikaw, Abdolo. Ayaw mo ng dilim? Pag natutulog ka, patay lang siya ng malinaw. Ha? Anong depende? Ikaw alam. Ha? Sinabi ni Isa sa kanyang mga tao, o mga angkan ni Israel, inni Rasulullah ilaikum, ako ay sugo mula sa Allah para sa inyo na makatotohanan ng matapat na ako'y pinagkarooban ng Taurat. Nababalitaan ko kayo ng pinakamabuting dapat niyong malaman at sumaba sa tunay na nag-isang Diyos at ipapabalita sa inyo na may rasul, may sugo, may huling propeta na pagkaraan ko o pagkatapos ko ngayon na ang pangalan niya ay si Ahmad. Ano ibig sabihin ng Ahmad? Puri-puri. Kapuri-puri, ba? Minal Ahmad. Ahmad, di ba? Kapuri-puri. Si Propeta Muhammad ay kapuri-puri. Pinuri siya kasi ng Allah. Pinuri siya ng mga propeta. At patuloy na pinupuri ng mga Muslim si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sino mang sa mga Muslim na magbigay-pugay, magbati kay Propeta Muhammad at magpuri sa kanya sa pag-uutos ng Allah. Mismo ang Allah ay magpupuri doon mismo sa isang Muslim na nagpupuri kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakita niyo yun mga kapatid, pares na yung battery? Hindi naka-off. Hindi, naka-off yan. Pakinggan nyo lang yung sound. Okay. So, anong nangyari bro? Oh, narinig si Ahmad. Di ba? Okay lang, sige lang. Siguro hindi na-switch, pero ito, palalakasin natin dito sa mic na ito. So ngayon, nagpatunay siya. Anong sinabi niya? Ipinabalita dun sa mga tao? Falamma ja'ahum bil bayinat, at nung ito ay natuklasan nila at ipinabalita ng isa sa kanila, nalaman nila ang sinabi nila. Qalu hada sihrun mubin. Katotohanan ang sinasabi nito, magbisag siya ay suko ng propeta, ito ay pangkukulang o sihr. Ano ba yung kurang? Sihr. O yun, yung siya, pagkukulang. O walang kaguluhan. O panggagaway. Paggagaway. Propeta, nagsabi ng totoo, tapos ibabaliktad mo, sasabihin mo, ito ay nililing lang tayo. Kinukulang tayo. Yan. Kinukulang. Kayo, sabihin niyo, kinukulang ninyo. Kayo kasi ang mga mangkukulang. Kayo ang nagturo ng pangkukulang sa mga tao. Kayo na mga udyo na mangkukulang.
ودعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. Tingnan niyo pati si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, kung saan siya rin ay nagkaroon na siya mismo na nagturo sa kaisahan ng Diyos. Ang lahat ng mga propeta, lahat ng turo nila. Ngayon, وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Nagpaplano sila. Katulad ng sa kapanahonan ni Propeta Muhammad, nagpaplano, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron din siyang plano. At mananatili ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gugustuhin man nila o hindi, mananatili ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Nagpapatunay ito mga kapatid. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى, nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Isa na siya ay poprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at bibigyan siya ng tunay na magandang dangal na patungkol sa mga maling paratang. Kasi isipin mo bro, ang mga Hudyo, nagka-iba-iba sila ng pananaw. Ito si Isa daw ay anak ng isang anak sa labas o anak sa zina. Yung iba hindi anak sa zina, anak ng Diyos. Yung iba sabi nila hindi anak sa hindi legal. Yung iba sabi nila hindi. Dahil yan ay Anak sa pagkakasala. anak sa pagkakasala. Sino nagkasala na yun? Bro, kung ikaw bro na sinasabi mo na anak ng Diyos, ito, sinong nag-anak sa kanya na nagkasala? Abdul ba? Ha? Wallahi, gumising ka, maruha. Nasaan ka para hindi ka magising ng katotohanan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mga kapatid, nuzulu Isa alayhi salatu wasalam. Dito tayo pupunta, doon nag-akit na siya sa langit. Ano ba yung ginagawa niya sa langit? Bro, anong ginagawa? Ha? Naghihintay. Ha? Si Isa, alayhi salatu wasalam, nung iakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit, ang sabi ng mga pantas, inakyat sa langit, pinatulog. At kung gigising siya, o anong mangyayari sa kanya, walang imposible na maaaring natulog siya ng after duhur, at after asar, gigising siya sa pagbaba niya. Ito yung sinasabing time dimension. Panahon ng oras. Ang 10 taon, parang 1 taon. Ang 1 taon, 1 buwan. Ang 1 buwan, 1 linggo. Lahat, napakabilis. Kaya hindi yan imposible na nangyari yan sa mga nauna pa. Sa mga kwento ng mga kabataan ng sayang. وفي آخر الزمان عندما يظهر المسيح الدجال الذي يملأ الأرض فسادا والذي حذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى. Bumaba na kasi na dumating na si Dajjal. Walang pwedeng kahit sinong nilalang na kaya niyang paslangin si Dajjal. Antichrist. Sino sa Tagalog tawag sa niya? 666. Ha? Ngayon ba mo na? 666? Ha? Anong multo? Kulto? Antikristo. Ay, word ko sa inyo ang sinasabi nyo. Mga kapatid, fayanzilu Isa, at dito bababa si Isa, indal manaratil bayda, syarqi Damask, wa yakuna nuzuluhu, aw nuzulihi alal mu'minina, thabitina alal haq, minal muslimin.
فيصلي خلف أميرهم ثم يبهد عن المسيح الدجال لقتله. سبحان Allah. Pagbaba ni Isa alayhi salatu wasalam na manggagaling dito sa may banda sa silangan ng Damascus, na kung saan siya ay mananatili sa kanyang paninindigan ng paniniwala na ayon sa akida, paniniwala ng mga kamusliman sa oras na yun, at siya ay magdarasal bilang ma'mum. Hindi siya mag-i-imam. Mayroon ng imam sa oras na nagdarasal, siya ay sasama doon bilang ma'mum at hindi siya mag-i-imam. At datapwat pagkatapos noon ay hahanapin niya si Dajjal para paslamin at patayin. Bakit? Kasi walang pwedeng pumatay kay Dajjal. Hindi siya pwedeng patay ng mga Amerikano, ng mga Hudyo, kasi silang lahat ay sim-sim sawa-sawa. Magkakasama, iisang lahi, iisa ang turo at isang gusto. At walang pwedeng pumasok sa kanya. Dahil sa kapangyarihan niya. Ang panlilim lang niya. Ang mga tao na mahihina ay sasama sa kanya. Mapapaniwala sila na sasabihin na ito ang paraiso, yun pala ay impyerno, pumasok ka sa paraiso, doon ka napasok sa impyerno. Ang Muslim alam niya, mababasa niya sa kanyang noo, na nag-iisa ang kanyang mata. Kafir, panlilim lang, pagsisinungaling. Yan ngayon ang mga Dajjalun, hadith ni Propeta, mangyayari sa mga huling panahon na katulad ni Dajjalun, na nililim lang ang mga tao, ang mga kasinungalingan, yun ang gusto nilang ipabatid at pinapaniwalaan din ng mga iba. Hanggang sa sila ay tuluyang na sila ay malayo sa katotohanan. Yan ngayon ang mga nangyayari. At ito yung propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at nangyari na nga. يكون هلاك الدجال على يد المسيح ابن مريم كما دلت عليه ذلك الأحاديث. Walang magaganap na pagpaslang sa katulad ng pagpaslang ni Isa ay dito kay Dajjal. At si Dajjal ay lahat ng lupalop ng lugar sa mundo ay darating. Pipinsalain ang lahat ng mga tao. Ililigaw ang lahat at kailanman ay hindi siya makakarating sa lugar na sinasabing Magka at Madina. Illa Magka wal Madina wa yukthiru atba'uhu, at dadami ang patuloy na susunod at maniniwala sa kanya. Isipin mo ito. Bakit kayo maraming susunod sa kanya at maniniwala sa kanya? Ha? Bakit? Yung iba wala ng choice. Sumunod tayo. Kasi ito yung totoo. Nagliling lang na siya at yung iba pinapaniwalaan na rin na ito rin ang mangyayari. Tatagpo sila sa pintuan o lugar na tawag na Ludda. Saan itong Ludda? Ludda o Lud, baldatun min Palestine, Karbu Bait al-Maqdis. Doon sila magtatagpo, bro. Sa Bait al-Maqdis, ang pangalan niya na lugar o pintuan ay Lud. فَإِذَا رَأُهُ دَجَّالُ ذَاتَ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحِ. Pag nakita ni Dajjal si Isa, siya lang ang makakapatay. Pero hindi ang sinabi dito, pag nakita mismo ni Dajjal, si Isa ay para siyang matutunaw. Ha? Matutunaw. Kama yadubul milh. Yung asin, paano matunaw yung asin? Tubig. O, di ba? So siya, pag nakita niya, sobra pa sa pagkapatunaw niya sa katulad ng pagkita natin sa pagtunaw ng asin. Fayaqulu lahu Isa alayhi salam, inna li fika darbatan lang tufawwatani. Ako, sabi ni Isa, sa'yo ay mayroon akong kapangyarihan o isang pag-ano ko lang sa'yo, ay walang mangyayari na kalaban-laban na anong pwede niya ikandi. Fayatadarako Isa, fayaqatuluhu bihurriyati
yanhazimu atba, at mapapaslang at mapapatay ni Isa, si Dajjal, ang kanyang kasalanan, ang kanyang pagliligaw dito sa mundo, sa mga katao, at ganun din ang mga sumunod sa kanya. Fayatba'uhum al-mu'minun, fayaktulunahum, at susundan sila ng mga mu'min, ng mga mananampalataya, at sasabihin ito yung mga kasamahan ni Dajjal, at papaslangin din sila, hatta yaqulu sajar, at sasabihin ng mga halaman, ng mga punong kahoy, wal hajar, ang mga bato. Ya Muslim, o kayo na mga Muslim, ya Abdullah, o ikaw na alipin ng Allah, hada Yahudi, khalfi, ito ang Hudyo, nandito siya ngayon sa likod ko, nandito sa gilid ko. Makikita ng mga Muslim. Papaslangin. Ta'ala katlahum, ibig sabihin mga kapatid. Ngayon, ito yung unang pelikula na nakikita natin ngayon, bida ang mga Hudyo. Pero sa huling panahon na magaganap, sila yung talunan. Dahil wala silang kalaban-laban. Ya Allah, tulungan mo at bigyan ng gantimpala ang aming mga kapatiran sa Gaza, sa Palestine. Karamihan sa kanila ngayon ay namamatay ng gutom. Ang Saudi Arabia ay nagpadala ng mga pagkain na dinadaan sa mga aeroplano kung paano magkagawan ang mga bata, ang mga ano, at yung iba pa ay ginagawang pasiga-siga na hindi na nakukuha ng lahat. Ta'alu, faktulu, at ito ang mga Hudyo, patayin niyo sila. Duwag ang mga Hudyo. Sa totoo lang, duwag sila. Nagmamalakas-lakas-laasan sila dahil sa Saywar, dahil sa Amerika. Dahil sa mga, ano yung meron silang sandata na meron. Fa'innahu sajar, pero maliban na lamang illal gharqad. Mayroon din pala silang mga kakampi, ang mga Hudyo. Maliban sa ang mga puno na ang pangalan niya ay gharqad, fa'innahu sajarul yahud. Ang gharqad na ito ay hindi magsasalita at kakampihan pa ang mga Hudyo at doon magtatago ang mga Hudyo. Ano yung gharqad na yun? Parang yung pine trees. Hindi ko alam kung ganun ba yun yung pine trees. Saan marami? Nagtatanim sila, no? Alam kasi nila eh, propesya talaga. Alam nila. Kaya yan ang ginagawa nila ngayon. Thumma ya'ti Isa alayhi salatu wasalam ila qaumin qad asamahumullahu min fitnati Dajjal. Nawala na si Dajjal. Sino susunod? Si Ya'juj wa Ma'juj. Sino yung si Ya'juj wa Ma'juj? Ya'juj wa Ma'juj min dhurriyati Yafit Abi Tark. O Tark. Si Ya'juj wa Ma'juj ay mga angkan na galing sa tribo o mga angkan ni Yafit Abi Tark. Wa Yafit at si Yafit ay isa sa mga anak ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Ibig sabihin, ang mga Ya'juj wa Ma'juj ay katulad nating mga nilalang na mga tao. Anong kanilang mga mukha? Sino nakakita sa inyo ng Ya'juj wa Ma'juj? Itaas ang kamay. Ha? Fuad! Nakakita ka? Gusto mo sila makita? Ha? Ayaw mo? Wallahi, maski tanggalin mo yung salamin mo, makikita mo sila. Maski wala kang salamin. Wa amma min sifatihim fahum yusbihuna abna'i jinsihim minat-tark al-maghuli. Ito yung mga palatandaan. Bro, kayo na mga marites, tignan nyo. Ang mga katangian nila sa kanilang mga pagmumuka ay yusbihun. Kasing tulad sila ng mga tribo o nasyon na galing sa mga Turk na mga Mongoli. Naalala ko tuloy nung nandun kami sa Jamia, sa Medina, mayroong mga estudyante na galing sa Mongolia. Tapos, biniro minsan ng isang kasama ko na Aljazair, sabi Mongol. Sabi niya, alam, yung mga
mga Ya'juj o Ma'juj, magagaling sa kanila ng mga kasintulad nila ng mukha. Narinig ng isang Monggol, yung mga parang mga insik, nagalit talaga sila. Pero kung tutungayan, nabagitin kasi niyan sa hadith. Pero, ang punto natin dito mga kapatid, doon kasi sa lugar na yan sa Monggol, maaari dyan nangyari yung ginawa ni Dhul-Qarnayn na kung saan ay nilagyan ng hadlang ang mga Ya'juj o Ma'juj para sila ay ikulong. So, maaari dyan, malapit dyan. Allahu alam. وَهُمْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ فَلَوْ خَرَجُوا لَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ وَلِمَا اسْتَطَاعَ الْإِنسَانُ وَلَمَّا يَسْتَطِيعُ الْإِنسَانُ أَنْ يَجِدَ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا لِأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ كُلَّ شَيْءٍ. Tingnan niyo. Kung kakayanin ng mga Ya'juj wa Ma'juj na makalabas sila ngayon, lalabas sila. Dahil ang paglabas nila, walang katulad na kasidhi at karumaldumal at matinding pagsubok sa sangkatauhan ang paglabas nila dahil lahat ng makikita nila ay kakainin nila at iinumin nila at ipinsalain nila. Na walang kalaban-laban ng mga tao. Hindi kakayanin ng mga tao. Isang malaking pagsubok yan na darating sa mga huling araw sa kapangunahunan ni Isa ibn Maryam. Wa min hadha sad, at ito nga ang nangyari na ginawa ito nung ito ay ni Dhul-Qarnayn. Ang mga Ya'juj o Ma'juj, paano sila mapapaslang? Sinong papaslang sa kanila? Mga kapatid. Wa amma an kayfiyati halakihim فَإِنَّ اللَّهَ سَيُوحِي إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ جَبَلِ الطُّورِ لِيَخْتَبُوا مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ثُمَّ يُرْسِلُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ. Tingnan niyo yan. Si Isa, alayhi salatu wasalam, poprotektahan niya ang mga kamusliman. Aanyayahin sila at sila ay aakyat. Saan? Sa lugar na kung saan Jabal, sa isang bundok na tawaging Tur, para doon sila manatili para maiwasan ang mga Ya'juj o Ma'juj. Wanaf ibaratun duna yakunu fi hunufil ibl. At ito, ihiling si Isa, alayhi salatu wasalam, na ya Allah, mamatay ang lahat ng walang bilang ng mga Ya'juj o Ma'juj na hindi pwedeng pakain ng kahit sino sa dami nila. At ang mga ilong ng mga kamusliman ay may darating na usok o amoy na hindi maamoy ng mga Muslim, maaamoy ng mga Ya'juj o Ma'juj. Sila lahat ay mamamatay lahat ng isa. At parang isang kaluluwa ang pagkamatay nila. At pag sila ay namatay lahat, ang problema, paano naman itong ililibing? Pauulanin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ilang araw hanggat darating din ng hangin para mawala ang amoy at para din mawala ang mga bangkay ng mga Ya'juj wa Ma'juj. Wa bima yahkumu Isa alayhi salatu wasalam. Mga kapatid, tignan niyo ito, mga kababayan namin. Wallahi, ito ay wala kaming magawa maliban sa sabihin sa inyong katotohanan. Si Isa o si Jesucristo, pag darating po niya, hindi ko alam. Ang paniniwala ng mga Kristiyano, darating din daw siya, di ba? Bakit daw siya darating? Anong gagawin daw niya? Siya maghuhukom. Magbubuhay muli sa... Anong gagawin niya sa buhay at patay? Subhanallah, wallahi kabaliktaran sa atin. Tingnan niyo dito. Yahkumu bi syariatil Muhammadiyah. Si Isa, si Jesucristo, ay darating na ang kanyang syariah, ang kanyang batas ay ang batas ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Yakunu min atba'i Muhammad, at siya ay susunod sa Quran. Naalala ko tuloy nung sa time ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Si Ali ba yun o si Omar? Na binabasa niya yung Taurat?
Si Omar. O, di ba? Sabi niya, Omar, ano yan? Sabi niya, wala po, ito yung Taura na pinadala kay Musa. Sabi niya, tigil mo yan. Wallahi, sabi niya, kung mabubuhay ngayon si Musa, hindi niya yan babasahin dahil ang susundan niya ay ang Quran. Subhanallah. Itong dalil natin. Na Quran lang. Magturo ka lang sa Quran. Maniwala at hindi ang mga tao nasa kanila. وَيَكُونُ مِنْ أَتْبَاعِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْزِلُ بِشَرِيعَةٍ جَدِيدٍ. At hindi siya bababa na mayroon siyang batas na bago. Hindi katulad iba na ngayon na mayroon silang mga batas na bago. Wala yung at hindi niya babaguhin ang Quran. فَيَكُونُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاكِمًا مِنْ حُكَّامِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Siya ang magiging hakim. Siya ang magiging qadi ng mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujaddidan li amri Islam. At siya yung, ano ba tawag doon? Mujaddid. The reformer of Islam. Wa yakunu Sulayb wa yaqtul al-Khanazir. Si Isa alayhi salatu wasalam, papaslangin at papatayin niya ang krus o mawawala, at wa yaqtul al-Khanazir, at papaslangin ang mga baboy. Wala yuqbalu min ahadin min ahli al-adyan bal yaqbalu al-Islam faqat. Walang tatanggapin si Isa sa anumang relihiyon sa oras na yon maliban lamang sa Islam, dahil ang Islam ang siyang mananatili, ang Islam ang Sharia ng Allah ang siyang kanyang gagawing batas. Thumma yamkuthu Isa alayhi salatu wasalam bi sab'i sinin. At si Isa ay mananatili ng 7 taon sa kanyang pagiging hukom sa mundo. وَيُدْهِبُ خِلَالَهَا لِحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. Mag-hajj din siya sa pag-hajj sa bait ng Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ بِسَبْعِ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ. At ang mangyayari sa 7 taon na ito, sa kapanahunan ni Isa, magiging ganap na ang Islam, ang Sharia sa buong mundo. Magaganap na ang karamihan na ang lahat ng tao sa mundo ay magiging Muslim. Allahu Akbar. Mangyayari yun? Yes, propesya ito. Sa huling mga panahon na kung saan si Isa ay siya ang magiging hukom. Palibhasa, propeta siya ang magiging hukom. At sa 7 taon na ito, mananatili. Fala yabqa ala wajhil ard ahadun min qibali mithqala dharratin min khair aw imanin illa qabdahu. Walang mananatili na masama sa kapanahunan na oras niya, manliban na ito ay lilinisin ni Isa ibn Maryam na maniniwala ang lahat ng sangkatauhan ng magiging Muslim. Thumma yamutu Isa alayhi salatu wasalam wa yusalli alayhi al-muslimun wa yudfinu fi ardil muqaddasah. At doon na rin mamamatay si Isa alayhi salatu wasalam paging naging ganap na ang Islam sa buong mundo. At siya ay ililibing doon sa Ardil Muqaddasa sa Palestine. At dito rin makikita natin na si Isa, bago pa yun siya mamatay, mga kapatid, makikita ng isang baka na nilalaro niya ang isang leong tigre o ang isang ahas. Ang ahas ay, at ang isang tigre ay makikipagkaibigan sa buhaya o sa mga, walang mangyayari labanan sa mga, pati sa mga animal. Pati sa mga hayop na yan, mawawala ang baksik ng mga hayop. Dahil magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa kapanahunan ni Isa alayhi salatu wasalam. Magiging ganap ang Islam sa buong mundo, hindi mag-aaway-away ang mga hayop, magkakaroon ng tunay na kapayapaan at katahimikan. Pag namatay si Isa, doon na naman darating ang labanan na pagbabalik muli ni Satanas. Nandun na si Satanas sa oras na yun, pero wala siyang kapangyarihan, wala siyang magawa, pero sa pagdating niya, walang matitirang mga Muslim. Dahil sa kapanahunan na yun na yung kaganapan na malapit ng magunaw ang mundo, gaganap na na magugunaw na ang mundo, darating na ang mga major signs. Kasi major signs na yun, dumating na si Isa alayhi salatu wasalam. Namatay na si Dajjal, namatay na ang Ya'juj o Ma'juj. Ano pang antay? Antay na lang ang paglubog ng araw sa silangan. Lilitaw sa kadluran. Tapos may usok na darating. Tapos may darating ding na daba. Makakarinig sila ng saut. Saut, anong saut? Isang sound
na ang lahat ng mga Muslim, pag narinig ito, wala silang mararamdaman kundi mamamatay lahat. Ang mga naniniwala sa Allah. At matitira lamang ay ang mga tunay na mga pinakamasamang nilalang ng mga tao sa mundo. Na sila, dalika taqumu sa'atu alaihim. Sila, doon magaganap ang paggunaw ng mundo na ipapadarama ng Allah sa kanila ang masidhi at napaka-malupit na paggunaw ng mundo na masasaksihan ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa turo ng mga propeta dahil nagbaliktad na sila, sumunod sila muli kay Satanas, sinunod ang kanilang sarili hanggat ang Quran ay mawawala na rin. Maski nandyan na yan, mawawala, hindi mo na kayang basahin yan. Wala nang matitirang habag ang awa ng Allah dito sa mundo dahil dalika taqumu sa'a ala asrarin nas. Matitira ang pinakamasamang tao sa balat na lupa at sila lang ang makasaksi sa paggunaw ng mundo na makikita mo, itong mga nakikita natin, wala sa kalintingan ang mangyayari. Ang paglindol, ang pagbagsak ng mga bituin, ang araw, tangbuan at pagdilim at pag-ulan, lahat, a'udhu billah, an yakuma sa'a alayna. Okay mga kapatid, durus al-mustafada min al-qissa. Anong mga aral na napulot natin dito sa part 1, 2, and 3 tungkol dito kay Isa? Anna Allah astafa wa yakhtar min ibadihi man yasha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumipili siya sa kung sino ang naisin niyang piliin sa mga sangkatauhan ng mga propeta. Na katulad ni Isa alayhi salatu wasalam at ganun din pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala si Maryam bilang ina ni Propeta Isa alayhi salatu wasalam, tanda ng Allah na kaya niyang gawin ang anuman ang gusto niyang gawin. Pangalawa, anna al-abda la budda an yuqabil ni'amillahi bisyukr. Kailangan lang at nararapat lang dapat sa isang alipin na pag anumang mga biyaya na mayroong ipinagkaloob ng Allah sa kanya, palitan niya ito na bilang ganting pagpapasalamat sa Allah sa pagpapatuloy ng paggawa ng kabutihan. Ang pagpapasalamat sa Allah, bro, hindi yung thank you, Lord. Hindi yung shukran ya Allah. Alhamdulillah. No. Follow the commandments of Allah and abstain from what is haram. Pangatlo, mga kapatid, Allahu qadirun ala kulli shay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ra'ayna kayfa ja'ala Maryam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niya ang lahat ng anumang naisin niya. Sa katulad ng paglikha niya kay Maria na nagkaroon ng anak ang isang babae na walang ama. Jawazu tamannil maut inda khawful fitan fid din. Dito sa kapanahunan ni Isa o si Maryam na pinapahintulutan o maaari din na minsan ang tao na bawal kayo na humiling na ya Allah sana mamatay ako, pero mas minsan napapahintulutan na pwedeng sabihin, ya Allah sana kung ang makakabuti sa akin ay mamatay ako para hindi maging fitna ako sa mga tao o ako ay maligaw, sana mamatay na lang ako. Diba? Ang mga salot sa lipunan na wala ng pag-asa para magbigay ng kabutihan sa tinapat, mabuti na lang ang kamatayan sa kanila. Kaysa maglaganap pa sila dito sa mundo ng mga kaligawan at kasamaan. Al-akhdu bil asbab la yaqdamu min at-tawakkul. Dito rin, ang aral din dito, ang pagtatawakul sa Allah at ang pananalig sa Allah ay kailangan may asbab. Kailangan mayroon tayong gawa at kilos. Pwede sana na si Isa alayhi salatu wasalam pwede sana si Maryam ay ang gagawin ni Maryam sa oras na yun ay hindi na niya yuyugyugin ang datilis. Di ba? Lalo na nung ipinanganak niya si Isu Kristo na walang lakas at may mga nararamdaman siya. Pero ito ang sinasabi dito ng mga pantas na dahil sa ang Islam ay relihiyon ng gawa, kailangan natin gumawa. Ano ang hinihiling mo sa Allah? Huwag lang salita, dapat may kilos. Manalig ka sa Allah, gawin mo ano ang dapat mong gawin. Hindi yung manalig ka sa Allah, sabihin mo darating ang biyaya ng Allah, dito na lang ako sa bahay. No, you have to maglakaw ka bay dito sa kuwan. Ayaw lang na dito sa bahay ng matulog. Dilinan siya mao. Al-Yahud ahlu yuhda wa kadhab. Hoy mga Hudyo, ito sinasabi na sa inyo, kayo daw ay mga sinungaling, kayo daw ay mga papanlin lang, kayo raw ay mga masasamang tao. Sasabihin, hindi naman lahat.
mayroon din mga totoo na gabayan nawa sila ng Allah. Pero ang sifat nila, o ang mga propeta nga, kung paano nila paslangin at pagsalita ng mga masasama. Itba'ul anbiya da'iman hum aqalun nas. Ito ang gusto kong bigyan ng linaw, kapatid na Sheikh Ali Janaban. Ang mga tao na sumusunod sa mga sugo ng Allah o mga matitinong tao ay kakaunti lamang. Tingnan yan, bro. Ikaw, Adam, kung mag-daawa doon, kung 3 lang ang sasama sa iyo, 2 na dami mong kaibigan, walang sasama, pupunta ka. Huwag mo sabihin, bro, what are friends for? Basketball tayo, punta tayo dun sa baka, ang dami nating pupunta. Punta tayo dun sa mga gilid ng pupunta tayo lahat dahil pagsasamaan kaibigan. Ngayon magdadawa ako ngayon, bakit isa lang? Bakit si Fuad lang ang sasama? Ako naman sa inyong kinabuhi, bakit tayo nyo sumama? Isipin nyo, ang mga propeta, ang mga sumusunod sa kanila o kunti lang. Tayong mga Muslim na nangangaral, isipin mo, maniwala o hindi, tuloy-tuloy ka lang. Huwag mo isipin na sana pumasok sa Islam, sana hindi rin naman sila mag-Muslim. Do your part, leave the rest for Allah. Because Allah is the one who gives guidance. Ang sa ating gawa, mga kapatid. Anna Isa alayhi salatu wasalam rufiya hubban wa annahu lam yuslib wa sayanzilu akhir zaman. Sasabihin ko to sa mga Kristiyano, si Isa na anak ni Maria, siya po ay kailanman ay hindi na ipako sa krus at hindi siya napaslang, hindi siya namatay. Annal anbiya basharun yu'minu kama yamutul bashar. Totoo yan, ang mga propeta ay katulad ng mga tao, dumadaan ng mga pagsubok at hirap, namamatay din sila, nakakaramdam din sila, pero ang nanatili ay ang tunay na pananampalataya at sakripisyo para sa Islam. Ang mundo ito, mga kapatid, pagsubok, pahirap sa mga Muslim. If you are looking for the real success, real happiness in life, in this world, wallahi, you cannot find this in this world. Walang tunay na perfectong buhay dito sa mundo. Naghahanap ka ng perfectong asawa, wala yan dito sa mundo. Magperfectong kaibigan, magulang, magtrabaho, lahat. Ang mundo lahat pagsubok, manatili lang ang pagsubok na ito at pagtitiis natin para sa Allah. Wa ma sabruka illa billah. Walang pagtitimpi mo o Muhammad o kayo ng mga Muslim maliban ng pagtitimpi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan nagtatapos po ang kwento patungkol kay Isa ibn Maryam. Ang natitira na lang ay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa muli, jazakumullahu khairan kadakallahu anjarakum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir!